Kamusta mga ka-DC? Grabe, nakakatuwa po malaman kung saan-saan na umaabot ang kwento ko. Salamat po sa mga silent listeners natin. Paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. I-comment na rin kung taga saan kayo ha. Salamat po. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo palang video natin para marinig nyo mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Palambing naman po na paki-like, comment, share, subscribe sa channel natin. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Ultraman po ang sinampol ko. Marami pong version at bida ang Ultraman, pero yung sa akin po si Ultraman Gaia. Ngayon, balik tayo sa Korean actor at K-drama. Siya naman ang isasample ko. Sample Okay guys, tuloy ang tugtugan natin. Walang susuko. Hanggat buhay tayo, tutugtog tayong lahat. Sa mga mahilig magkape dyan, kilala nyo ba? Aabangan kong sagot nyo sa comment section Bago natin simulan ng kwento, may mga kwentong kulam at barang ba kayo? Pwede nyong i-share sa amin sa comment section at kung ayos sa inyo, ibabahagi natin ang kwento nyo dito mismo sa channel natin. O ngayon, simulan na natin ang kwento! Oh, Christina, itong parte mo. Ito rin ang sayo, Bilog. Ayun! May pangpusta na naman ako! Yung mga wallet at bag, Bilog, dispatchain mo muna bago kung saan ka na naman pumunta. Baka makalimutan mo na naman. Mamaya na lang ate, babalik din naman ako agad eh. Alam ko na yung style mong bata ka. Matatagal lang ka sa labas tapos ako na naman ang iiwanan mo ng trabaho mo. Malilintigan ka na talaga sa akin. Gawin mo na ngayon. Di naman ako matatagalan dun ate, promise. Isang game lang, okay? Okay, bye! Hoy, Bilog! Bumalik ka nga rito! Itong batang to talaga. Anong oras na may trabaho pa ako eh. Paano ko aasikasuhin ng mga to? Kaya mo na. Ako na lang ang bahala dyan. Sigurado kayo, kuya? Kailangan ko na talagang umalis eh. Oo, sige na. Bilis na. Pagkatapos umalis ni Christina papunta sa susunod nitong racket, inasikaso naman ni Paeng ang mga wallet at bag na naiwan sa nalimas nila kanina. Galing yun sa mga pinagnakawan nila at pagkatapos makuha ang pera sa loob, kailangan nila itong i-dispatcha. Kung ang ibang magnanakaw kinukolekta pa ang mga ganitong bagay para maibenta, iba ang estilo ng tatlo. Para wala talagang bakas, lahat dapat maitapon. Ang mga card na naiwan sa mga wallet ay matyaga ding kinuskus ni Paeng. Pagkatapos ng lahat ng paghahanda, inilagay niya yung lahat sa isang lata para silaban. Habang naaamoy niya ang usok na nanggagaling sa natutunaw na tela at plastik, nanumbalik sa alaala niya ang nakaraan. Binata pa lang siya noon at baguhan pa sa pagnanakaw. Kasama pa niya ang kaibigang si Boyet para magbantay ng bibiktimahin. Huwag na lang kaya, tol. Ayos pa yatang mga lakal ako eh. Baka matsyempohan ako ng parak. Di yan. Isipin mo na lang ang perang pwede natin mahita. Kesa sa pabarya-barya mo sa mga basura. Basta, lookout kita, tol Chillax ka lang, tol. Doon ako magbabantay sa kanto. Stay put ka dyan sa poste Siguraduhin mo mag-isa lang yung dadaan sa madilim na eskinita. Kapag may kasama, paraanin mo lang. Sinunod ni Paeng ang payo ni Boyet at inabangan nga ang mga dadaan. Takot man, inisip niya na lang na para ito sa nanay niyang may sakit. Nang makita niyang may paparating na babaeng matanda na mukhang may laman ng bag, agad niya itong tahimik na dinikitan. Huwag kang gagalaw. Ibigay mo lahat ng pera mo kung ayaw mo masaktan. Walang narinig na panlalaban si Paeng bukod sa takot na hikbi ng matanda. Nanginginig nitong inabot ang bag at nang manatili itong nakatayo lang sa gilid, dahan-dahan siyang umatras. Huwag kang magbabalak na masama. Diyan ka lang. Babalikan kita pag sumigaw ka. Sinenyasan niya si Boyet. At pagkaraan ng ilang sandali, mabilisan nilang tinahak ang daan patungo sa bahay ng kaibigan. Doon naman agad ibinuhos ni Paeng ang laman ng loob ng bag. Uy, Paldo! Ang laki ng perang to, tol. Mukhang kaka-withdraw lang nun eh. Oh, anong pakiramdam na ganito agad kalaki ang kita? Hindi ko alam, tol. Para akong masusuka. Parang naawa ako sa babae kanina eh. Naku, lilipas din yan. Mukhang mayaman naman yun eh. Di nga ng laban eh. Dapat mas maawa ka sa ating mahihirap. Hindi naman tayo mauuwi sa ganito kung patas lang ang mundo eh.
Siguro nga, tol. Paano ba gagawin dito pagkatapos? Pwede bang ibenta tong bag? Parang mamahalin eh. Sige, itong hati mo, tol. Ikaw na rin ang bahala dyan sa bag, ha? Sa ina ang mabebenta dyan. Ayun! Maswerte talaga ako. Hoy, anong ginagawa niyo dyan? Dekwat na naman yan, oh. Huwag ka nga makialam dito. Doon ka na, alis! Sino yun, tol? Isa sa mga ampon ng nanay ko. Huwag mo nalang pansinin. Nga pala, sumama ka mamaya sa amin ng tropa ko, tol. May malaki-laki kaming racket. Mas papaldo ka ron. Naging abala si Paeng sa pag-alaga sa nanay niyang may sakit ng gabing yun. Kaya hindi siya nakasama kay Boyet. Ganun pa man, tila swerting maituturing yon ang tadhana. Sa mismong gabi kasi na yun, nahuli sa pagnanakaw ang grupo ni Boyet. Dagdag pa ang ibang kaso na dati pa nilang tinatakasan, hindi na sila nakatakas. Dahil doon, natakot nang umulit si Paeng sa pagnanakaw. Subalit nang mas lumala ang kondisyon ng kanyang ina, napilitan siya. Bumalik siya sa eskinita para magbantay. Subalit may nakita siyang isang bata na nauna na yata sa dati niyang pwesto. Pinanood niya itong magtangkang makipag-agawan ng bag sa isang lalaking dumaan. Ngunit dahil maliit, wala itong laban. Hindi naman nakatiis si Paeng na makialam. Bigay mo na kasi sa akin to kung ayaw mo masaktan. Sa halip na matakot ang lalaki, natawa pa ito at tinadya ng bata. Napasalampak ito sa sahig. Bossing, inaabala ka ba niyan? Ako nang bahala dyan. Makulit talaga to eh. Halika na rito. Bitiwan mo ako. Panira ka ng trabaho eh. Manahimik ka kung ayaw mo mapunta sa bayampunan, bata. Pagkatapos magpaliwanag sa lalaki, napakiusapan naman ito ni Paeng na palampasin na lang ang ginawa ni Bilog. Aburido naman ang bata dahil hindi pa rin ito binitiwan ni Paeng kahit nakaalis na ang lalaki. Delikado yung ginawa mo, bata. Kapag natsyempohan ka na mas malala pa ron, baka hindi lang tadya ka makuha mo. Pwe, ano bang pake mo? Wala akong pakialam sa kutong lupang tulad mo. Pero teritoryo ko to, bata. Bumalik ka na lang kapag malaki-laki ka na. Anong teritoryo? May nakalagay ba ng pangalan mo rito? Ba't natigilan ang sasabihin sanang yun ni Paeng nang tumunog ng malakas ang tiyan ng bata? Napayuko naman si Bilog habang matapang pa rin ang ekspresyon ng mukha. Tara, sumama ka sa akin. Saan mo ako dadalhin, ha? Ibebenta kita. Huwag mo akong takutin! Sisigaw ako rito! Tulong! Shh! Manahimik ka nga. Sa gutuhan lang tayo pupunta. Bakit kasama pa ako? Iwan mo na lang ako dito. Sasama ka o ipapadampot kita sa mga pulis. Hindi na nagreklamo si Bilog nang isama siya nito sa gutuhan. Ang balak sanang pagnanakaw ni Paeng, naantala ngunit hindi naman yun malaking kawalan. Kaya niyang gawin yun mamaya pagkatapos pakainin ng bata. Hinintay niya itong masimot ang ilang mangkok bago sila umalis pareho. Babalik na sana siya sa eskinita nang nakasunod pa rin sa kanya si Bilog. Oh, akala ko ba kanina atat ka nang iwan kita. Ba't nakasunod ka naman? Buwi ka na sa inyo, Totoy. Anong Totoy? Bilog ang pangalan ko. Bilog? Mas masama pa nga pakinggan eh. Sige na, buwi ka na ron. Magnanakaw ka ulit dun, di ba? Sasama ako. Magiging pabigat ka lang sa akin eh. Nasaan ba mga magulang mo? Wala, hindi ko alam. Galing akong ampunan. Tumakas lang ako. Ah, ganun? Dapat mga lakal ka na lang muna ng pangkain mo. Hintayin mong tumangkad ka bago ka magtangka sa nakawan, Toy. Hindi na ako baguhan, uy. Nakailang nenok na ako. Minalas lang kanina. Kinulangan lang ako sa energy. Uy, ibang daan to ah. Saan ka pupunta? Hindi ka na babalik sa eskinita? Sa susunod na lang. Bahala ka kung saan ka pupunta. Pero uuwi na ako. Saglit, hintayin mo ako. Panay pa rin ang buntot ni Bilog kay Paeng kahit nakapasok na siya sa lugar nila. Papunta naman sa bahay niya, nadaanan nila ang bahay ni Boyet. Didiretso na lang sana si Paeng nang makarinig siya ng malakas na sigaw ng babae. Kasunod ng tunog ng pagkabagsak ng bote. Galing yun sa loob at kahit ayaw niya sanang makialam, napalingon siya. Mula sa bukas na pinto, gumagapang na lumabas si Christina.
Bakas ang sugat at pasa nito sa mukha habang takot na takot ang lingon nito pabalik. Tulong! Tulungan mo ako! Anong Pakiusap! Hala, yung kalbo, pagising na! Sa sinabing yun ni Bilog, napatingin si Paeng sa loob ng bahay. Nakita niya naman ang papa ni Boyet na napaupo habang dinadama ang sugat sa mukha. Siguradong natamo nito yun sa basag na bote kanina. Nang bumalik ang tingin ni Paeng kay Christina, doon lang siya nahimasmasan. Bago pa man tuluyang makatayo ang lalaki, walang ano-ano niyang binuhat si Christina palabas at patungo sa kanilang bahay. Mabilis yun at hindi niya namalaya na nakarating na sila. Hingal naman siyang nilapag ang buhat-buhat sa mahabang silya. Buti na lang, hindi tayo nasundan. Linti ka, ba't ka sumama? Tumakbo ka kasi. Alam nga naman magpaiwan ako. Ikaw, anyari sa'yo ate? Nakipagbugbugан ka ba nun kay Kalbo? Hindi. Salamat pala kuya. Ay nako, problema na naman to. Doy, kunin mo na dun yung bimpo tsaka tabo. Lagyan mo ng tubig. Lakas makautos ah. Linisan muna natin yung mga sugat mo. Ano bang ginawa sa'yo ng lalaki yun? Nasaan yung mama ni Boyet? Simula nung nakulong si Boyet, halos sa presinto na matulog yung mama niya. Ako lang ang naiwan sa bahay kaya akala ng papa niya may pera ako. Nung sinabi kong wala, ayun, nagalit. Buti, nakapanlaban ako kanina. Halos hindi ka na nga makalakad eh. Ay, dati pa lang talaga, barumbado na yun. Dapat yun na lang ang nakulong eh. Eh ano nang gagawin mo niyan? Magsusumbong ka sa pulis? Hindi pwede. Baka ilagay lang ako sa ampunan, kuya. Wala rin akong laban kasi hindi naman ako kakampihan ng mama ni Boyet. Eh akala ko ba inampung ka na nun? Eh di responsibilidad ka na nila ngayon. Pinambayad lang ako sa utang ng magulang ko, kuya. Kapag nalamang may nangyari sa akin, ibabalik lang ako ron o kaya sa ampunan ng bagsak ko. Ayoko na rin bumalik kina Boyet. Sabi kasi ng papa niya, ibibenta niya ako eh. Ano? Naantala ang pag-uusap nila nang marinig ang pagdaing ng nanay ni Paeng mula sa kanyang kwarto. Dali-dali namang pumasok ang binata para daluhan ito. Hinang-hina na ang nanay niya at tinignan lang siya saglit bago pumikit ulit. Akmanan niya sanang bubuhati ng ina papuntang ospital nang umayaw ito. Alam ng ginang na mas lalo lang mahihirapan ang anak niya kapag pinili pa niyang labanan ng sakit. Kaya sa makahulugang ngiti at mga huling salita nito, pinabatid niya ang pasasalamat sa anak. Sa araw na yon, nagpaalam na ito sa mundo. Malungkot mang tanggapin, ngunit walang magagawa si Paeng sa kanyang kalagayan. Sa sumunod na mga araw habang inaasikaso niya ang libing ng ina, huli na lang na malaya ni Paeng na nandoon pa rin sina Christina at Bilog. Oh, bakit nandito pa kayo? Ano kuya, nakikiramay po kami. Mukhang wala kayong katulong dito kaya dito po muna kami ni Bilog, di ba? Oo, kailangan mo kami. Pagkarating kanina sa Ataol, walang bulaklak kaya, tsaran! Nineno ko to sa may labasan. May patay din dun eh. Pero umaapaw ang bulaklak. Kaya kumuha ako ng isa. Sanay din ako sa pagpupuyat, kuya. Pwede akong tagamantay mamaya kapag may magsusugal na. Naturuan ako ni Boyet kung paano dumaya sa baraha. Sa kauna-unahang beses pagkatapos mamaalam ng kanyang ina, napangiti si Paeng. Alam niyang bukod sa kagustuhan talagang tumulong, wala lang mauwian ang dalawang bata kaya nanatili ang mga ito sa puder niya. Hindi naman siya umangal. At simula ng araw na yon, hindi na sila mapaghiwalay. Habang lumalaki, naisama at naturuan niya si Christina at Bilog sa mga kalakaran sa pagnanakaw. Kahit nung mga panahong yon, baguhan din siya. Nagtuloy-tuloy sila sa ganong gawain. Kahit palipat-lipat sila ng lugar gawa ng galit ng papa ni Boyet kay Christina, tumayo si Paeng bilang nakatatandang kapatid ng dalawa. Hanggang sa ngayon na may bago na silang tirahan, dagdag na rin ng bagong kaalaman nila. Natapos ang mga alaala ni Paeng at bumalik ang ulirat sa kasalukuyan nang punahin siya ng binatang si Bilog. Kuys, bakit ka tulala dyan?
Nasaan na si Ate Christina? Pumunta na ng trabaho yon. Oh, ba't nakauwi ka naman agad? Isang game lang pala yung nagbabasketball kanina eh. Ubus din agad ang pusta ko. Kala ko mababawi ko pa. Ayan, inuubos mo ang pera mo sa pusta-pusta na yan. Marami pang talo mo dyan kaysa kita eh. Kikitain ko naman ulit ang pera, Kuis. Kapag ginipit, di tatambay ako sa eskinita. Dating gawi ba? Ano? Sasaba ka mag-isa? Kailan mo pa ginagawa yan? Paminsan-minsan lang naman. Nag-iingat naman ako, Kuis. Nag-iisip ka ba? Ilang taon nating inaral na wag mahuli. Kaya 3 tayo lagi ang kumikilos. Tapos gagawa ka ng sarili mong ikakapahamak? Pasensya na, Kuis. Hindi na mauulit. Siguraduhin mo lang, Bilog ha. Hindi ka na bata para mapalampas kung mahuli ka man. Hindi biro ang gagawin sa isa kulungan. Dala ang babala ng tumayo niyang kuya. Hindi na nga muli pang kumilos mag-isa si Bilog. Patuloy pa rin ang tatlo sa nakagawiang pagnanakaw. Sa mga sumunod na araw, sa ibang lugar na naman sila pumwesto. Napili nila sa isang shopping center kung saan maraming tao. Simpleng tumayo lang si Paeng sa gitna at nag-astang may kausap sa cellphone nito. Hinanda rin ni Christina ang sarili sa gaganapang parte ng kanilang palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig na lang ang malakas na tunog ng sampal sa paligid. Pinakita ni Christina ang galit sa muka at siya ring gulat sa ekspresyon ni Paeng. Ano? Dito mo na naman kikitain ang babae mo? Hindi ka na talaga nagbago! Sandali, magpapaliwanag ako. Huwag mo ako hawakan! Pagkatapos ng ilang taong pagtitis ko kasama ka, nagawa mo pa akong lokohin? Paano ang anak natin, ha? Ngayon pa talagang buntis ako! Mali ang iniisip mo. Sawa na ako sa kasinungalingan mo! Nasaan siya, ha? Ilabas mo! Tawagan mo yung haliparot na yan para makapagharap tayong tatlo! Habang parami na ng parami ang nakikiusyoso sa away mag-asawa na nagaganap sa gitna ng shopping center, naging siksikan din ang daloy ng mga mamimili. Doon naman pa simpleng nakihalo si Bilog para makasiksik at dikitan ng mga bibiktimahin. Gawa ng nakasanayan, mabilis na lang para sa kanyang dumukot ng wallet sabay silid na mga ito sa suot niyang bag. Nang sa tingin niya sapat na ang nakuha, doon siya nagpadala ng mensahe kay Paeng bilang hudyat na tapos na sila. Sino yan, ha? Siya na ba yan? Ibigay mo sa akin! Sandali, akin na yan! At talagang nakakakutob ang babaeng yon. Ayaw na raw pumunta rito. Maghintay siya kung saan man siya ngayon dahil ako mismo ang bibisita sa kanya. Mahal, kumalma ka. Ang anak natin. Pabayaan na lang natin siya. Hindi ko na ulit siya kakausapin. Baka mapano yung anak natin dyan sa tiyan mo. Wala na akong tiwala sa iyong lalaki ka. Ngayon kami magtutos ng babaeng yon. Maghintay talaga siya. Talagang ginampan na ni Christina ang pag-aktong buntis at binigatan ng mga lakad papalayo sa lugar. Sumunod naman si Paeng sa kanya. Doon natapos ang palabas nila at siyang tigil din ang pakikiusyoso ng mga dumaan. Nauna na kaninang umalis si Bilog bit-bit ang mga nadekwat. Habang silang dalawa naman, magkasamang umuwi. Mabilis ang hinugot ni Christina ang bagay na naglilikha ng bukol sa kanyang tiyan at pasalampak na umupo pagkarating. Si Paeng naman, dumiretso kung saan nilatag ni Bilog ang mga nakuha para kolektahin ang perang nakapaloob. Ay, kailangan bang buntis parati ang ganap ko? Nahihirapan ako magpanggap eh. Dapat mabagal ako maglakad palagi. Ate, mas madrama kapag buntis ang umiskandalo. Matik na madidistract ang mga tao kasi may dinadala ka. Ang dali nga lang ng papel mo eh. Na-enjoy mo pa ang pag-acting. Ay, ganon? Sige, sa susunod ako ang dedekwa tapos ikaw ang magpapanggap na buntis ha? Tingnan natin kung madali ba talaga. Tama naman ako eh. Dapat nga si Kuya Paeng ang magreklamo kasi lagi mong nasasampal. Pula pa rin ang pisngi niyo oh. Hala, oo nga. Nadala ko kanina sa eksena, kuya. Pasensya na. Ayos lang. Mas maganda na rin ang ganun para mas makatotohanan. Oh, ito na ang cut yung dalawa. Saan naman na tayo sa susunod, Kuis? Di sa lumang mall sa kabilang syudad naman. Malayo-layo yun. Pero mas ligtas tayo sa parak. Malimit na lang ngayon yung mga lugar na walang CCTV, no? Ikaw, Bilog, magdoble ingat ka ha. Isang kuha lang sa mukha mo, baka malagay tayong tatlo sa delikado. Sus, wala kang bilib sa akin ate. Marunong akong tumingin sa paligid ko, no?
Kadalasang mga lumang mall o shopping center ang paboritong pagnakawan ng tatlo. Sa mga ganong gusali kasi, malimit lang o minsan kulang ang seguridad. Subalit habang umuusbong ang pagbabago ng mga nakasanayan at nagsilabasa ng mga bagong pasyalan, kumukonti na ang mga taong pumupunta sa ganong lugar. Lumiliit ang bilang ng mga taong nabibiktima ng grupo. At nitong huli lang, konti ang nakolekta nila. Isang gabi naman habang naglalakad si Paeng at malalim ang iniisip, napadpad siya sa isang eskinita. Hindi niya namalayan na sa madilim na bahagi siya napadpad. Nadama niya na lang ang matalim na tumutok sa kanyang likod. Huwag kang kikilos na masama! Wala akong hawak na pera dito. Wrong timing ka. Teka, umarap ka nga! Uy, loko! Paeng! Ako nga. Nakilala ko agad ang boses mo eh. Kailan ka pa nakalabas, tol? Ngayong buwan lang din. Hinahanap kita sa inyo eh. Pero iba na nakatira doon. Saan ka lumipat? Nang hinarap na ni Paeng ang kababatang si Boyet, hindi niya maiwasang manibago. Bukod sa pamilyar na boses nito, parang hindi na ito makilala sa pagbabago ng itsura. Mula sa may kapayatang binata, ngayon, malaki na ang katawan nito at bawat parte yata ng balat may tato. Kita niya rin na mas umangas ang ekspresyon nito kahit na ginagawaran siya ng ngiti. Mukhang iba nga talaga ang pinagdaanan nito sa kulungan sa mga nakalipas na taon. Kaya naman sa halip na direktang sabihin kung saan siya kasalukuyang nakatira, iba na rin lang ang sinabi niya. Naalala niya rin kasi ang 2 taong kasama niya sa bahay na maaaring malagay ito sa kapahamakan lalo't hindi siya sigurado sa dating kaibigan. Lumipat ako dito lang din sa malapit. Simula kasi nang mawala si nanay, wala na rin akong kasama. Wala naman akong ibang kilala dun sa lugar natin eh. Narinig ko nga rin ang tungkol dun. Nakikiramay ako tol kahit late na. Salamat. Nga pala, balik neno ka ba? Oy, tinetesting ko lang kung nangangalawang na. Pero baka ibang trip na sa susunod. Hinihintay ko na lang. May kakusa kasi akong palabas ng kulungan. May mga alam yung malaking modus na pwedeng gamitin. Ikaw, nagbagong buhay ka na ba? Hindi. Sa ibang lugar lang ako pumipwesto ngayon. Mas makakakubra kasi ako kapag mataong lugar eh. Kumusta naman ang kita mo dyan? Sapat lang para hindi mamatay. Naku, huwag ka mag-alala. Babalitaan kita kapag nakakuha na ako ng goods na gig. Sasama kita. Saan ko yan, tol Oh, una na pala ako. Teka, may lakad ka ba ngayon? Sama ka muna sa akin sa bahay, inuman tayo. Mukhang wala namang madedekot ng ganitong oras eh. Kanina pa ako dito, wala talagang dumadaan maliban sa'yo. Hindi na umangal si Paeng nang imbitahan siya ni Boyet. Sumama na lang siya para timbangin kung dapat nga niyang pagkatiwalaan ng kababata. Pagkarating naman nila sa bahay, wala naman gaanong pinagbago ang lugar. Nakita niya rin ang mama nito na simple lang na bumati sa kanya nang makilala siya. Gusto niya ring makumpirma ang isang bagay kaya siya nagpunta. Pagkapasok, hinanap ng tingin ni Paeng ang isa pang tao sa pamilya ni Boyet. Kayo lang dito, tol. Nasaan pala ang airpods mo? Ayun, bago pa ako nakalabas ng kulungan, natimbog ng mga pulis. Nadali sa bypass. Hirap niyan panigurado. Ilang taon daw? Di pa alam eh. Pero matatagalan yun kasi malaki-laki ang nasamsam. Siya rin ang tinuturong dealer eh. Hindi kayo kumuha ng abogado? Matibay-tibay ang ebidensya, tol eh. Alam mo naman yung papa ko. Mayabang yun kaya pipiliin nun umamin kaysa sa magpakumbaba sa batas. Nako, lats nga. Malaman ko lang talaga kung sinong tumimbre sa pulis. Lintik lang ang walang ganti. Di yata alam ng taong yun na maraming koneksyon ang kinalaban niya. Pinilit ni Paeng na pakalmahin ang ekspresyon ng muka habang kaharap ang kaibigan. Ayaw niyang ipahalata na may kinalaman siya kung bakit ito galit ngayon. Inisip niyang ginawa niya lang ang nararapat. Nang minsan kasing makasalubong ng papa ni Boy at si Christina, tinakot nito ang babae. Bilang ganti, isinuplong siya ni Paeng sa pulisya nang saktong may session nito sa bahay ni Boyet. Ayaw niya mang makialam nung una, subalit kita kasi ang epekto ng ginawa ng matanda sa tinuturing niya ng kapatid.
Ganun pa man, kahit ano pang dahilan niya, alam niyang mas kakampihan ng kababata ang sariling ama kaya hindi niya kailanman maaaring ibunyag ang totoo. Sa mga sumunod na araw, tuloy pa rin ang pagsama ni Paeng kay Boyet kaya naantala na ang sarili nilang operasyon. Kuys, ilang araw na tayong walang kita. Rumarakit ka bang mag-isa? May inaasikaso lang ako. Baka sa susunod na linggo, balik na tayo sa dating gawi. Tagal pa nun eh. Ilang araw na ang nasasayang, Kuys. Baka naman sinusolo mo lang ang kita. Batang to, hayaan mo si kuya kung saan niya gustong pumunta. Nangihina ka lang naman kasi wala ka ng pampusta. Yun na nga lang ang libangan ko kasi hindi naman ako pwedeng mandekwat mag-isa eh. Kung rumarakit ka, dapat pwede rin ako. Payagan mo na lang ako, Kuys. Ay, napag-usapan na natin to, Bilog. At Christina, kapag lalabas ka, mag-iingat ka. Ha? Yung binigay kong armas, wag mong iwan. Nakalabas na si Boyet, kaya pwede kanyang pagdudahan sa nangyari sa papa niya. Po, kailan pa siya nakalabas? Alam niya bang tayo nagsumbong, kuya? Nitong buwan lang siya nakalabas. Mukhang wala naman siyang alam na may kinalaman tayo, pero hindi dapat tayo magpakampante. Siguraduhin mo lang na mag-iingat ka ngayon. Bilog, kapag wala ako rito, bantayan mo ang ate mo ha. Maliwanag? Sige po, kuya. Akong bahala. Halata ang pangamba sa mukha ni Christina kahit bago pa makaalis si Paeng. Ayaw man niyang hatiran nito ng masamang balita, alam niyang mas ikapapahamak nito kung itatago niya ang totoo. Sa kasalukuyan naman, tahimik na inaabot ni Boyet ang kagamitan sa loob ng sasakyan sa isang madilim na parking lot. Kanina niya pa nabuksan ang bintana nito. Si Paeng ang nagbabantay kung may dadaan man habang hinihintay ang kasama niyang matapos. Nang maibulsa na ni Boyet ang kagamitan, mabilisan lang nilang nilisan ang lugar. Cellphone at ilang pera lang ang nakuha ko, tol. O itong ati mo. O sige, saan tayo sunod nito? Okay na siguro to. May pupuntahan pa ako, tol eh. Ngayon ang labas ng kakosang nakwento ko sa'yo nung nakaraan kaya bibisitahin ko muna. Sasamahan na ba kita? Wag muna sa ngayon. Medyo asiwa sa bagong tao yun eh. Balitaan na lang kita kapag nagumpisa na kami sa racket. Kinabukasan naman, agad ding ipinakilala ni Boyet si Paeng sa dating kakosa. Kung marami na ang tattoo ng kaibigan niya, mas malala pa ito. Halata ang pagiging walang takot nitong gumawa ng masama sa tindig pa lamang. Tinaas babang tingin lang siya ng nagpakilalang Ruso at isinaad na ang ipapagawang trabaho sa kanila. Pinasakay sila sa isang sasakyan kasama ang iilan pang lalaki. Inabot naman ni Boyet sa kanyang isang damit nang makapasok sila. Oh, para saan to, tol? Suotin mo na lang. Kakailanganin mo yan para mamaya. Oh, akala ko ba man loloob lang tayo ng bahay. Kami nang bahala sa pag-akyat pagkatapos mo. Bali ikaw lang muna ang unang haharap sa may-ari. Ano? Akala ko ba walang tao sa loob ng bahay? Hindi to simpleng akyat bahay, tol. Bali, magkukunwari kang tagatingin ng LPG number nila. Sabihan mong face out na yung ganun. Itong mga picture na to ipakita mo bilang ebidensya. Pagangin mo ang loob o takutin mo para papasukin ka. Tapos tignan mo kung saan pwedeng pumasok at lumabas. Yang listahan, isulat mo yung mga gamit na pwede namin makuha. Baka ako naman ang mapasama nito. Bakit ako talaga ang haharap? Tumingin ka sa amin. Sino sa atin dito ang mas paniniwalaan na may-ari? Kaming puno ng tato, ikaw na malinis tignan at mukhang bagong ligo. Pambira naman oh. Sumunod ka na lang. Gaya ng dati, sa una lang yan nakakatakot. Kapag nasanay ka na, madali na lang. Hindi mo rin pagsisisihan ang makukuha natin pagkatapos. Sa huli, wala ring nagawa si Paeng. Nang tumigil sila sa may kalakihang bahay, suot ang uniformeng binigay sa kanya. Kumatok siya. Natagalan ng ilang minuto. Ngunit pinagbuksan siya ng isang matandang babae kalaunan. Sinunod niya lahat ng sinabi kanina ni Boyet. Pinakita niya ang magaang nangiti sa kaharap at nang sa wakas makapasok na siya, isa-isa niyang nilista ang mamahaling bagay na makita niya. Nagpanggap din siyang tinitignan talaga ang bawat tangke. At nang maitanong niya ang lahat ng labasan, doon na natapos ang unang sabak niya sa ganong modus. Kinabukasan, nagulat na lang siya nang abutan siya ni Boyet ng malaking halaga. Hati rin ba tayo rito?
Nakuha ko na ang parte ko. Sa'yo yan lahat, tol. Ganun lang kabilis sa ganito kalaking halaga? Gulat ka, no? Ganyan lang talaga kadali, tol. Nasaktuhan din kasi na nagkukolekta pala ng alas yung matanda kahapon. Naku, kapag tumagal ka pa na kasama namin, siguradong tiba-tiba ka. Kailan ba ang susunod? Kumalma ka muna. Hindi ganun kadali humanap ng intel kaya hintay-hintay lang tayo sa susunod pa. Sa ngayon, pag-aralan mo ng maayos ang teknik na gagawin mo. Hindi na nagsinungaling si Boyet nang sabihin niyang tiba-tiba nga sila sa ganong nakawan. Nasundan niyo ng ilan pang beses at aaminin ni Paeng na nawili siya. Habang silang tatlo hindi pa bumabalik sa dating nakagawian, siya na muna ang kumakargo ng kanilang gastusin. Natuwa si Bilog dahil inaabutan na lang siya ng pera ni Paeng. Habang nag-aalala naman si Christina sa maaaring pinagmula ng pera. Kaya naman isang araw, hindi niya napigilang magtanong. Kuya, sana hindi mo masamain to ha. Pero ano bang ganap mo nitong nakaraan? Wala kasi kaming alam ni Bilog. Huwag mo nang intindihin yon. Mas maayos na tung ako na lang muna nagtatrabaho. Ayaw mo nun? Hindi mo na kailangan magpanggap na buntis lagi. Wala namang problema sa akin yung ganun, kuya. Nag-aalala lang ako. Ayos lang ako sa ginagawa ko ngayon. Tumuto ka na lang sa mga gusto mong gawin sa ngayon, okay? Oo nga, imbis na magreklamo ka ate, i-enjoy mo na lang na hayahay tayo. Kung ano mang racket ni kuya, suportahan na lang natin. Susuporta ka talaga kasi lagi ka nang may pangpusta. Naadi ka na talaga sa ganyan. Puro ka reklamo, di mo naman pera ang ginagamit ko. Ganyan ka na sumagot ha? Umayos ka kung hindi, makukurot talaga kita. Baka mag-away pa kayo dyan. Hayaan nyo na lang muna ako magbigay ng kailangan nyo sa ngayon. Sasabihin ko rin sa inyo kapag nasiguro kong ligtas na tong pinasok ko. Huwag kayong mag-alala. Hinayaan na lang muna ni Christina ang kuya at hindi na muling inusisa pa. Paunti-unti, mas nasanay na rin sa ganong kalakaran si Paeng. Kahit may bahid sa kanya ng takot sa tuwing kasama niya ang mga ex-convict, nawawala naman yon kapag naiisip niyang pinaglalaanan niya ng perang pinaghirapan. Mas lalo pa siyang naging komportable sa pagsama. Nang isang araw, may masayang ibinalita sa kanya si Boyet. Buti naman, inunahan mo na dyan ang tagay. Tol, ikaw pala. May lakad ba tayo ngayon? Wala, tol. Sasama lang sana kita makipag-inuman. Pero, nauna ka na kaya ako na lang ang sasabay sa'yo. May good news kasi ko. Ha? Ano yun? Nalaman ko na kung sinong nagsumbong kay Papa. Ano? Sino daw? Hinay lang sa paglagok. Pasensya na. Nabigla lang ako sa tapang ng alak na to eh. Ano nga ulit yung sinabi mo? Alam ko na kako kung sino yung nagpahuli kay Erpat. Isa lang pala sa mga buyer niya na makunat. Nainis kasi na hindi pinautang ng tatay ko kaya nag-init tapos nagsumbong. Walang iya. Yun lang pala. Ano nang balak mo sa kanya? Di dating gawi. Kung anong ginagawa sa kulungan sa mga tulad niyang palusumbong, gagawin ko sa kanya sa labas. Mas palalalain ko pa para hindi na makaulit. Masaya man sa balitang hindi na sila pagsususpetsahan sa pagsumbong, may natira pa rin kaba kay Paeng na pilit niyang nililimot sa paraan ng pagpapabuti niya ng trabaho sa grupo ni Boyet. Subalit sa katagalan, napansin niyang mahaba ang pagitan ng kanilang paghihintay sa hudyat ng boss ni Boyet. Nang minsang umabot ng ilang linggong di siya tinawagan at paubos na ang perang kinita niya sa nakaraang racket, nainip na si Paeng. Doon naman siya nakaisip ng ideya na bagamat magiging mabilis ang magiging kita niya, pwede naman nilang ikapahamak. Lalo pat ang planong naiisip niya, kasama na sina Bilog at Christina. Natapos ang pagtatago ni Paeng sa dalawa at doon, inilahad niya ang mga bagay na itinuro sa kanya ni Boyet. Naintindihan niyo ba ang plano ko? Sa ngayon, dahil ikaw ang mas maalam sa ganitong bagay, Christina, ikaw ang tagahanap ko ng intel. Magsimula ka sa mga subdivision malapit sa atin. Mahirap naman po to, kuya. Paano ko naman masisigurong matanda nga ang may-ari ng bahay? Kaya ka nga magpapanggap na tagakuha ng survey para malaman natin ang pupuntiryahin. Saka hindi naman kailangan matanda talaga eh. Basta kapag nalaman mong mag-isa lang na nakatira o tuto, pwede na yun.
Hindi ako sigurado kung mapapapaniwala ko sila. Wala naman akong alam sa mga survey na yan, kuya eh. Matagal ka nang umaacting sa tuwing nagnanakaw tayo sa mall, di ba? Kaya mo yan. Oo nga, petiks na lang sa'yo yan. Magsuot ka lang ng salamin pang disguise ate. Nga pala, anong gagawin ko sa ganyan kuya? Ikaw ang sasama sa akin kapag nilooban na natin ang bahay. Habang nasa loob kami, Christina, ikaw rin ang magbabantay sa labas. Maliwanag? Excited na ako! Buti ka pa. Ginawa ni Christina sa mga sumunod na araw ang iniutos ni Paeng. Nilibot niya ang mga kabahayan sa kilalang subdivision sa malapit at nag-aslang kukuha ng census. Hindi naging madali yun dahil may iilang ayaw magtiwala kaagad para papasukin siya ng bahay. Ganun pa man, marami-rami din ang nadala sa pagpapanggap niya at may nailista siyang maaari nilang biktimahin. Pagkatapos niyang masagawa yun, sinimulan din kaagad ng tatlo ang unang pagnanakaw ng mismong gabing yon. Pinuntahan nila ang bahay kung saan isang matandang babae ang nakatira. Base sa kung paano ito sumagot sa mga tanong ni Christina, alam niyang may diferensya sa pag-iisip ang matanda. Sigurado kang bukas yung pinto niya sa likod? Oo, iniiwan niya raw na bukas yun para madali siyang puntahan ng kapitbahay kapag maghahatid ng pagkain. Binibigyan lang siya ng pagkain? Eh ano pa makukuha natin sa kanya? May mga anak yun sa abroad na nagbabayad sa kapitbahay. Mukhang wala namang pakialam ngayon sa kalagayan ng matanda. Basta may makuha silang pera. Silipin niyo yung mga garapon niya sa loob. Doon niya tinatago ang pera. Nalaman mo lahat ng yan ng ganong kabilis? Malamang ginalingan ko sa pag-acting kuya. Tsaka kapag walang gaanong nakakausap ang isang tao, talagang marami ang nakukwento. Sige na, pumasok na kayo ron. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa ang dalawa at agad tinalo ng mababang gate ng bahay. Dahan-dahan ang mga itong naglakad papunta sa pinto sa likod bahay at tama nga si Christina na bukas ito. Nang makapasok, tahimik nilang inikot ang bahay para maghanap ng mahalagang gamit. Inuna ni Paeng ang pagpunta sa kwarto ng matanda. Medyo malalim ang tulog nito kaya malaya niyang hinanap kung may alahas ba. Nang may makita siyang isang kahon, binuksan niya yon. Halatang hindi madalas nagagamit ang mga alahas sa loob. Pinasok naman niya yun sa dalambag kasabay ng mga relong nakita niya. Sa kabilang banda naman, hinanap ni Bilog ang mga garapon. Doon, mga nirolyo na perang papel nga ang nakatago. Pagkatapos niyang isilid lahat sa bagang pera, sakto ring bumaba si Paeng. May pera kang nakita sa garapon? Oo kuya, ang dami. Shh! Hinaan mo ang boses mo. Tumawag na si Christina. Umalis na tayo dito. May paparating daw na sasakyan. Mukhang nakauwi na ang kapitbahay niya. Eh, kunin muna natin tong TV, sayang eh. Saan mo isisilid yan? Sa bulsa mo? Wala tayong sasakyan na paglalagyan yan. Bilisan mo na dyan! Nangihinayang man sa iba pang bagay na nakitang pwede pang manakaw, sumunod na lang si Bilog sa kuya niya. Binilsan nila ang kilos lalo na nang marinig ang kalampag ng gate sa harapan ng bahay. Sa parehong daanan sila ulit dumaan palabas at tinagpo nila si Christina na kanina pa naghihintay sa kanto. Nakuha niyo ba? Hindi kayo nahuli? Nakita ko kanina yung kapitbahay na papasok eh. Kumalma ka ate. Mas tensyonado ka pa yata kaysa sa amin eh. Nakuha na namin lahat. Pati yung pera sa garapon? Oo, marami-rami nga ang laman eh. Paldo tayo rito. Galing na nakuha mong intel, Christina. Pagpatuloy mo lang ang ginawa mong yon. Ayos lang naman yung matanda nung iniwan niyo, di ba? Hindi niyo sinaktan? Grabe ka naman ate. Nung akala mo sa amin. Malamang malalim pa ang tulog nun hanggang ngayon. Tama si Bilog. Kahit naman mahuli kami, mas pipiliin pa naming tumakas kaysa manakit. Mukhang grabe nga talaga ang kaba mo sa ginawa natin ah. Ay, umuwi na muna tayo. Dahil ang pinili nilang biktimahin kadalasan mga matatandang walang muwang, huli na nalalaman ng otoridad na nanakawan ang mga ito. Huli nang nalalaman ng mga otoridad na nananakawan ang mga ito. Nagtuloy-tuloy din ang ganong sistem nila hanggang sa paiba-iba na sila ng estilo para makapasok sa mga kabahayan. Sa mga sumunod na pagkakataon, ginagaya ni Paeng ang pagiging checker ng LPG na nakuha niya pa sa dating racket ni Naboyet. Sa tagal nilang ginagawa yun, nakalikom na sila ng pera pambili ng sasakyang pwede nilang paglagyan ng marami-rami pang gamit.
Ang astig nito, kuya. Tsaka, pwede ba akong pahiram niyan? Hindi ka pa nga marunong eh. Anong hiram-hiram? Tsaka na, Bilog. Si Christina muna sa ngayon ang magiging driver natin sa tuwing tatakas tayo. Di ba pwedeng palit na lang tayo, ate? Pag-aaralan ko na lang mag-drive tapos ikaw ang pumuslit sa loob. Kaya ikaw lagi ang sinasama ko sa loob dahil mas mabilis ang kamay mo sa pagkuha, Bilog. Kapag si Christina na yon, baka abutin tayo ng umaga, hindi pa siya tapos. Oo nga. Mas delikado kaya yung trabaho ko. Dapat kong aralin muna ang pasikot-sikot sa lugar malapit sa bahay para mas mabilis tayong makatakas. Hindi na nagpumilit pa si Bilog sa gusto. Dahil nga lang sa naglipa ng balita tungkol sa panggabing nakawan, naging imposible na para sa kanilang magpatuloy sa ganong gawain. Nang malaman naman ni Christina ang modus na pagbibigay ng regalo sa mga matatanda na mga nagkukunwaring parte ng LGU, inihayag niya yon kay Paeng. Maganda ang balak niya ngunit kulang sila sa tao. Gumawa naman ng paraan si Paeng para kumuha ng sasama sa kanila. Kaya naman sa sumunod na araw, isinagawa na nila ang plano. Magkasama silang dalawa na nagpunta sa malaking bahay sa subdivision, dala-dala ang cake na kanilang gagamitin. Pagkakatok, pinagbuksan sila ng matandang babae. Magandang araw po, ma'am. Kayo ba si Aling Rosita? Ako nga, bakit? Anong kailangan nyo? Pinadala ho kami ni Mayor para magbahagi ng regalo sa inyo. Bilang parte ng komunidad, isa po kayo sa nilista para makakuha ng birthday gift mula sa ating LGU. Ha? Nung isang buwan pa ang birthday ko, iho. Kaya nga po, ma'am, humingi kami ng tawad at hindi namin naibigay sa inyo to agad. Bilang paghingi ng dispensa, may mga grocery ding pinadala si Mayor. Talaga ba, iha? Nako, wala akong kasama ngayon. Paano ko mabubuhat yan? Hindi ko na kaya magdala ng mabibigat. Kami na hong bahala. Kung makakapayag po kayong pumasok kami sa loob at dalhin to, tutulong po kami. Ay siya, sige. Wala namang mawawala kung tatanggap ako ng grasya. Sige, tara na ho, ma'am. Kukunan ko rin kayo ng litrato kasama ang cake at mga regalong natanggap nyo. Magaan ang ngiti na sumunod ang matandang si Rosita. Lingid nga lang sa kaalaman niya na ang mga susunod na sandali, pangyayaring hindi niya aasahan. Nang mapagtagumpay ang kasi nilang mabuksan ang pinto, siyang sugod din ng mga taong kinuha ni Paeng kasama si Bilog. Ginapos ng mga ito ang matanda hanggang sa maubos nila sa paglimas ang lahat ng kagamitan nito na maibebenta. Pagkatapos ng unang beses na gumana ito, sinamantala ng tatlo na gawin ang modus hanggat hindi pa yun kumakalat sa lugar nila. Tsaka lang sila tumigil ng magbigay babala mismo ang mga opisyal na huwag magpapaniwala sa mga kumakatok na namimigay ng regalo. Dahil doon, nagpahinga saglit ang ganong modus ng pamilya. Isang gabi nga lang na akala nila tahimik, nagulat si Paeng nang bumisita sa mismong bahay nila si Boyet. Long time no see, tol. Anong pinunta mo rito? Napadaan lang. Matagal-tagal na rin nung uli tayo nagkita eh. Kumusta? Ayos lang. Tara, inuman. Doon tayo sa pub, libre ko. Huwag na, dito na lang. Nabalitaan ko sa mga tao ko na sensado ka na raw eh. Gusto ko lang makita ng personal. Wala yun, tol. Nawili lang ako sa mga racket nito nakaraan kaya akala siguro na mga yun, marami akong nakukubra. Hindi. Iba talaga nasagap ko. Namimigay ka rin daw ng trabaho? Wow naman! Baka pwede ako dyan! Pilit dinadalangin sa isip ni Paeng na wag lumabas si Christina o Bilog hanggat nasa bahay nila si Boyet. May duda siyang nagsumbong ang mga kinuha niyang tao kaya ito napasugod. Ngunit hindi na mahalaga yon ngayong mukhang galit talaga ito. Magpapaliwanag ako, tol. Alam mo kung anong ugali ko, Paeng. Ayaw na ayaw ko sa lahat yung niloloko ako. Ikaw na nga itong binigyan ko ng trabaho tapos malalaman ko na ginamit mo na solo? Tawag lang ng pangangailangan, tol. Sana naman maintindihan mo. Ilang buwan ka na rin kasing walang paramdam eh. Kailangan ko ng mapagkukunan. Lahat tayo naghihirap. Hindi sapat na dahilan yan. Bobo ka mga tuwiran. Pasensya na talaga, tol. Hindi na ako ulit gagawa ng tulad nun. Ay, kahit palampasin kong ginawa mo, mas galit si Russo. Iba ang gusto niyang gawin mong kabayaran. Ituloy mo raw ang ginagawa mo pero simula ngayon,
ireremit mo na ang 90% ng kikitain mo sa kanya. Tsaka ka lang titigil kapag natapatan mo na ang halagang kinita mo sa likod namin. Parang hindi naman yata patas yan, tol. Kuya, sino yan? At nandito nga talaga ang isa pang walang iyang to. Nagsama talaga kayo, no? Huwag mo siyang idamay rito, Boyet. Masasaktan lang siya kapag hindi ka tumupad sa usapan. Bukod dun, wala na akong pakialam. At Paeng, ito pa palang isa pang pinadala ni Russo. Pagkatapos sabihin yon, malakas na suntok ang natamo ni Paeng mula kay Boyet na siyang nagpabagsak sa kanya sa lupa. Kuya, ayos ka lang ba? Ang sahol talaga ng lalaking yun kahit kailan. Ayos lang ako. Kaya ko na to. Bakit pumunta rito si Boyet? May atraso ka ba sa kanya? O nalaman niya yung tungkol sa papa niya? Shh, wala pa siyang alam kaya huwag mong sasabihin kahit kanino. Maraming kalamay si Boyet kaya kailangan natin magdoble ingat sa kanila. Hala kuya, anyari sa'yo? Dumudugo yung uso mo. Agad na inagapan ni Christina at Bilog ang kanilang kuya. Mukhang malakas talaga ang natamo nitong suntok mula kay Boyet. Habang ginagamot naman ang sugat niya, inilahad ni Paeng ang totoo sa dalawa, na ang mga nakaraan nilang modus nakuha niya sa pagsama sa mga misyon ni na Boyet. At ngayong nahuli siyang ginagamit yun sa pansarili niyang pagkakakitaan, nagalit ang pinaka-boss. Pagkatapos takutin ng araw na yun, pabalik-balik na si Boyet sa kanila sa tuwing darating sila sa pinagnakawan. Ito ang nagsilbing taga-kolekta ng pera. Galit si Bilog dahil halos wala itong itinira sa kanila kaya naisipan niyang kumupit. Ito na ba lahat? Oo, nasa bag na rin lahat ng alahas na nakuha namin. Oh, itong porsyento nyo. Salamat. Hoy, teka! Toy! Ikaw, lumapit ka nga dito. Ako ba? Bakit? Akala mo hindi kita nakita nagbubulsa kanina? Ilabas mo yan kung ayaw mo masample lang kita. Akin na to. Ako naman na nagpakahirap na kunin to eh. Ibigay mo na lang, Bilog. Huwag ka na makipag-away sa ganyan. Pasalamat ka, alam kong puro apog lang yan tapang mo. Kung hindi, kanina ka pa bumulagta dyan. Bibilangan kita. Kapag natapos akong magbilang na hindi mo pa naibibigayan, pasensya na lang. 1, 2, O ayan. Happy? Maangas ka talaga, ha? Duruan mo rumispeto yung bata mo, Paenga. Kapag hindi yan tumino, ako mismo ang tutuwid ng ugali niyan. Pagkatapos umalis ni Boyet, pinakiusapan nito ni Christina na makisama na lang. Sa kanilang tatlo kasi, siya ang mas may nakakaalam ng pwedeng gawin ng lalaki. Bata pa lang siya, nakikita na niya kung paano nito gulpihin ang mga taong may atraso sa kanya. Ngayon namang may kasalanan si Paeng dito, mas nababahala siya sa kalagayan nila. Kaya naman sa mga sumunod nilang misyon, pinag-igihan ni na Paeng ang ginagawa para lang hindi mabitin ang kota nila. Subalit isang gabi, habang papalabas na sana si Paeng at Bilog sa ninakawang bahay, nasagi ang hita ni Bilog sa patulis na bahagi ng pader. Dumaing ito ng madali, ngunit agad ding tiniis ang sakit para hindi makalikha ng ingay. Nang makapasok sila sa sasakyan, nanlaki ang mata ni Christina sa dami ng dugo galing kay Bilog. Hala, ano nangyari sa'yo? Ihatid ka namin sa ospital. Hindi pwede, Christina. Delikado kapag may nakakita sa atin. Maraming tanong lang ang ibubungad sa atin. Ano nang gagawin natin ngayon, kuya? Hayaan nating mamatay si Bilog? Didiretso tayo sa hideout ni na Boyet. Ituturo ko sa iyo ang daan papunta ron. Nababaliw ka na ba, kuya? Sumunod ka na lang, Christina. Kuya, ayos lang ako. Konting galos lang to. Inaantok ako. Tulog muna ako. Pipigilan ko ang pagdugo nito. Huwag kang pumikit, Bilog. Umiiyak si Christina habang nagmamaneho papunta sa kinaroroonan ng hideout ni na Boyet. May kutob siyang doon naglalagi ang kasamahan nito sa sindikato kaya ngayon pa lang natatakot na siya. Pagkarating naman nila, nagsilabasan ng mga armadong lalaki. Lumabas din si Boyet na pinanood lang kung paano buhati ni Paeng si Bilog. Anong pinunta nyo rito? May tao kang marunong gumamot ng malaking sugat, di ba? Baka pwede mo naman tong tulungan. Bakit ko naman gagawin yon? Magbabayad ako kahit magkano. Dadamihan ko ang mga ninanakaw ko. Kahit araw-gabi ako mag-remit, gagawin ko. Mukhang mahalaga talaga sa iyo yung kutong lupa na yan, ah. Sige,
Pasok nyo na yan dun. Hep! Dito lang kayo ng babae niyan. Bawal sumunod. Pero, Ano, may angal ka? Dahil nandito lang din naman kayo. Bigay nyo na lang sa akin yung mga pinagnakawan nyo kanina. Buti na lang pala, inatig nyo na lang. Inutusan ni Boy at ang mga lalaking kunin mula sa sasakyan ang lahat ng bagay na ninakaw nila. Pati na rin lahat ng pera at walang itinira sa kanila. Umabot din ng halos 1 oras na naghihintay sa labas si Napaeng. Nang bumukas na ang gate at paika-ikang lumabas dun si Bilog, tsaka lang siya naginhawahan. ayos ka na ba? Wala ba silang ginawang masama sa'yo sa loob? Uy mo talaga ate, ayos nga lang ako. Salamat, tol. Huwag ka magpasalamat sa akin dahil may bayad yan. Habang nagpapahinga si Bilog sa mga sumunod na araw, sinikap ni Paeng at Christina na humanap ng mabibiktima. Dahil kasi sa walang tigil nilang operasyon, naubos na ang lista nito. Hindi rin naman kasi gaanong karamihan ng matatandang mag-isa lang na naninirahan sa lugar nila. Kaya kailangan nilang maghanap sa karatig bayan. Sa paghahanap naman nila, inabot na sila ng hapon lula ng sasakyan hanggang makaabot sila sa dulong bahagi ng subdivision. Liliko na sana si Christina palabas nang pigilan siya ni Paeng. Bakit? Lumiko ka sa parte niyan. Dead end na yata yan, kuya. Yung likod niyan papunta na sa ilog. Subukan mo lang muna. Baka may bahay pa. Nang sundin niyo ni Christina, natuklasan niyang tama ang kutob ni Paeng. Sa dulong bahagi kasi ng talahiba na aakalaing wala nang naninirahan, pagkaliko niya ng kaunti, bumungad sa kanila ang may kalakihang bahay. Luma ng panlabas na itsura noon. Ngunit kung titingnan, mukhang mahal ang mga materyales sa paggawa. Malayo ang disenyo nito sa mga pinagnakawan nilang bahay, kaya nagulat siya nang nagtangkang bumaba si Paeng. Huwag mo sabihing nanakawan natin yan, kuya. Ngayon pa nga lang nakakatakot na. Ano pa kaya paggabi? Luma lang yan sa labas. Pero sigurado kung malaki-laki ang halaga ng mga antigo sa loob. Wala naman tayong pagpipiliang, Christina eh. Kahit na, mukhang abandonado na yan, oh. Walang mangyayari kung hindi tayo magtatanong. Tao po! Tao po! May tao po ba dyan? Walang sumasagot, kuya. Wala nga talaga nakatira dyan. Umuwi na tayo. Saglit lang. May gumagalaw sa bintana o nakita ko. Tao po! Ano ba naman to, kuya? Halos tumakbo sa takot si Christina nang bumulaga mula sa likod nila ang isang matandang lalaki. Kulubot ang mukha nito at kita ang mga tila butlig sa magkabilang pisngi. Napaatras naman si Christina habang si Paeng ngumiti lang ng magaang. Hello sir, pasensya na. Naligaw kasi kami ng kapatid kong to. Hihingi lang sana kami ng direksyon papunta sa lugar na to. Pasensya na po sa abala. Inilahad ni Paeng ang papel kung saan nakasulat ang pangalan ng kabilang subdivision. Nagkamali kayo ng pinuntahan. Bumalik kayo sa dinaanan nyo palabas. Tapos sa dulo ng highway, nandoon yung hinahanap nyo. Kaya pala kanina pa kami paikot-ikot eh. Salamat po sir. Manolo, pero hindi na mahalaga ang pangalan ko dahil hindi na kayo pwedeng bumalik dito. Umalis na kayo hanggat hindi pa kayo naabutan ng gabi sa daan. Opo. Salamat talaga sir. Halos madapa si Christina sa bilis ng lakad niya pabalik sa kanilang sasakyan. Habang paatras naman sila mula sa bahay na yon, nakatingin pa rin si Manolo sa kanila. Pagkauwi, hindi pa rin mabura sa isip niya ang nakitang kondisyon ng balat ng matanda. Habang si Paeng naman, agad nang sinabi kay Bilog ang plano nila. Okay na ba ang paa mo? May lalakarin tayo bukas. Huwag mo sabihin na, seryoso ka talagang pupunta ron, kuya. Bakit parang takot na takot ka ate? Mahigpit ba ang security ng bahay? Buti sana kung ganun lang, pero mas malala. Parang may iba akong nararamdaman doon sa lumang bahay na yun. Huwag mong pansinin ang ate mo. Basta ihanda mo ang sarili mo, Bilog. Hindi mga alahas o pera ang kukunin natin ngayon. Ano naman kuya? Mga antigong bagay. Basta kapag nakapasok tayo, ingatan mo ang pagkakahawak sa makikita mong vase ha. Tsaka mga garapon o kung anumang mukhang mahal na nakadisplay. Mas malaki ang halaga nun sa ginto. Takot mang sumama sana,
Napilitan din si Christina dahil kinabukasan, muli silang sisingilin ni Boyet. Kukunin daw nito ang sasakyan nila at sisirain ang bahay kapag hindi sila umayo sa pagbabayad. Doble naman ang panakot nito kay Paeng dahil palihim siyang binigyan ng babala ng kababata na kung hindi siya makakabayad ng malaki, tiyak na dudukutin si Christina at Bilog mula sa puder niya. Kaya ng gabing yun, tinahak nilang daan pabalik sa bahay ni Manolo. Naiwan sa sasakyan si Christina na kinakain ng kaba. Pumasok naman ang dalawa sa sirang bintanang nakita ni Paeng kahapon. Tama nga siya sa kutob dahil sa sala pa lang, nakasentro na ang isang garapon na kulay itim. Nang matamaan ito ng liwanag ng buwan, nakikita ang mga gintong nakaikot dito. Ako nang bahala rito. Kunin mo ang iba pang gamit at isilid mo sa sako, Bilog. Yang kandelabra at mga kutsara, huwag mong iiwan ha. Di ba magigising yung matanda, Kuis? Maingay itong mga bakal eh. Dahan-dahanin mo lang ang paglagay. Ibalot mo nitong tela. Titignan ko siya sa taas para masenyasan kita kung magising siya. Tama nga si ate na nakakatakot dito. Yakap-yakap ang garapon. Dahan-dahang umakyat si Paeng pataas. Sinilip niya ang nakabukas na kwarto sa gitna. At muntik niyang mabitawan ng hawak ng nakaupo lang si Manolo sa silya. Akala niya gising ito kaya kinabahan siya. Ngunit nasigurado niyang malalim ang tulog ng matanda nang bigla itong humilik ng malakas. Bago pa man siya maabutan ito, dali-dali na siyang bumaba. Saktong katatapos na rin ni Bilog sa pagsilid ng mga gamit, kaya sabay na silang lumabas sa pinto sa likod bahay. Napabuga ng hangin si Christina nang sa wakas, nakalabas ang mga kapatid niya. Ano, marami ba kayo nakuhang mamahalin? Sana naman malaki-laki ang halaga niyan kung dito pa talaga tayo napadpad. Sigurado akong mahal tong mabebenta nila, Boyet. Sana naman, sumapat na to sa balanse natin. Tara na ate, hindi mo ba paanda rin to? Saglit lang, may sira yata tong sasakyan. Habang pinaandar ni Christina ang sasakyan, lilingon na sana siya sa likod nang dumaan ang mata niya pabalik sa bahay. Doon nakita niya sa bintana si Manolo. Hawak ang kandila at mulat na nakatingin sa kanila mula sa itaas. Pasigaw na siya nang hawakan siya ni Bilog sa balikat. Ate, ayos ka lang ba? Dalihan mo na, umalis na tayo. Mahirap kapag naabutan tayo rito. Ito na, aandar na. Nang ibalik ni Christina ang tingin sa bintana, bumalik sa dating kadiliman ng buong bahay. Sa ganong pagkakataon naman mabilis niyang napaandar ang sasakyan. Subalit hanggang sa makauwi sila, gaya nung nakaraan, baon pa rin niya ang mukha ni Manolo. Kinaumagahan, maaga pang kinuha ni Boyet ang lahat ng nanakaw nila kagabi. Nang ipresenta ni Paeng ang mga mamahaling antigo, halata sa mukha ng kababata niya ang gulat. Makapal na silver to ah! Marami-rami din kayo nakuha. Saan to galing? Sa panguling bahay sa kabilang subdivision. Ubus na rin yan kung saan namin nakuha. Malaki-laki ang halaga nito. Ibig sabihin ba niyan, bayad na kami? Sa atraso nyo kay Russo? Oo. Pero sa pagligtas ko sa buhay ng asungot na to, hindi pa. Pero, bibigyan ko kayo ng pahinga. Pagkabalik ko rito sa susunod na linggo, aasahan ko ang bayad mo sa akin, Paeng. Pagkalabas ni Boyet, tila nabunutan ng tinik si Paeng. Si Bilog naman, nahihiya sa dalawang kapatid na napatingin. Bayad na sana tayo sa pangkalahatan kung hindi lang dahil sa akin. Pasensya na kayo, ate, kuya. Hindi mo sinadyang masugatan, Bilog. Kaya huwag mo sabihin yan. Tsaka ayos na ang pambayad natin sa kanya sa susunod. May natira ako ritong pambigay. Hala, yan yung garapon sa sala ni Tanda, di ba? Ba't di mo pa sinama kanina, Kuis? Ewan, parang nahahatak ako nito eh. Pero ibibigay ko naman to kay Boyet. Sa ngayon, dito na muna to. Matutulog muna ako sa taas, kuya. Kayo nang bahala ni Bilog dyan. Simula nang makauwi sila kagabi, mabigat na ang ulo ni Christina. Parang may nakadagan sa dibdib niya kahit nakatulog naman na siya. Sa isiping dala lang ng pagod ang rason, dinaan niya sa tulog ulit ang sama ng pakiramdam. Habang tahimik naman ang bahay nila, biglang nakaramdam ng pangangati si Bilog sa sugat niya sa hita.
Nang tanggalin niya ang benda, nagimbal siya ng may gumagalaw na nagkukumpulang uod sa mismong tahi. Kasabay ng reaksyon niya sa baba, ang pagsigaw ni Christina sa kwarto nito nang magising siya sa nakahihindik na panaginip. Oh, ano nangyayari? Kuya, yung sugat ko! Hindi ko alam ba't naging ganyan! Ang daming uod! Diyos ko, ano yan? Sandali, tatawagin ko si Christina. Kuya, napanaginipan ko yung matanda. Galit na galit siya sa atin. Gaganti raw siya. Ano bang pinagsasasabi mo? Tulungan mo muna si Bilog. Sa kaliwat kanan na reklamo ng kanyang mga kapatid, hindi malaman ni Paeng ang gagawin. Ngunit sa halip na pag-aangin ng loob ng mga ito, nilukob siya ng galit na hindi niya maintindihan. Kaya naman sa gitna ng pagkakataranta sa bahay, puro sigaw lang ang sagot niya sa bawat daing ng dalawa. Hanggang sa hindi niya na nakayanan at napalabas siya sa loob ng bahay. Nababahala man, inuna muna ni Christina si Bilog sa paglinis ng sugat nito. Todo aray naman ito habang matyagang ginagawa yun ng ate niya. Hindi nila malaman ang pwedeng sagot. Subalit simula ng araw na yon, nakaramdam sila ng pinsala na hindi nila maipaliwanag. Sobrang hapdi talaga ng sugat ko, ate. Parang gusto-gusto ko nalang putulin ang pako. Nangangalay na ako kakaangat para lang hindi gapangan ng uod ang sugat ko. Sandali, titignan ko kung mabibilang ka ni kuya ng gamot dyan. Tiis-tiis muna, Bilog. Bakit ba nangyayari sa atin to, ate? Nalagpasan na natin ang utang kay Boya tapos ito naman. Hindi ko rin alam. Pati ako mabigat din ang pakiramdam pero huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Nasaan na ba si Kuya Paeng? Iniwan muna ni Christina saglit si Bilog para tignan kung nakauwi na si Paeng. Simula kasi nung isang araw, palagi na itong umaalis pagkatapos silang pagalitan. Para itong ibang tao kung kausapin. Masama man sa loob ang lumalabas sa bibig nito, alam niyang hindi yung totoong intensyon ng kuya niya. Ngayon, nagbabaka sakali siyang mahinahon nito nang makita niyang nakaupo ito sa sala. Panay nga ang haplos nito sa inuwing garapon kaya hindi siya agad napansin. Nang hindi pa ito makarinig, hinawakan niya na ito sa balikat. Kuya, kailangan ni Bilog ng gamot. Pwede mo ba siyang ibili? Ano ba? Wala ka ba mga paa para lumakad mag-isa, Christina? Masama rin ang pakiramdam ko, kuya. Konting tulong lang sanang hinihingi ko. Hindi ko naman pwedeng pabayaang naghihirap si Bilog. Konting tulong? Halos maubos na ako sa pag-alaga sa inyong dalawa. Kulang pa ba yun, ha? Bakit ganyan ka magsalita, kuya? Ano ba nangyayari sa'yo? Baka natauhan lang ako sa pagiging pabigat nyo. Hindi ko alam kung anong masamang nakain mo. Pero alam kong hindi totoo yung pinagsasasabi mo, kuya. Ako na lang ang bibili sa labas. Magpalamig ka muna ng ulo. Huwag mo kong talikuran habang kinakausap kita. Kasunod ng iritabling boses ni Paeng ay ang pagtatapon nito ng gamit sa loob ng bahay. Mabuti na lang at mabilis na nakalabas si Christina. Napahikbi na lang siya sa labis na kawalan ng pag-asa. Habang sakay naman ang sasakyan niya, sa halip na dumiretso sa butika, hindi niya na malayang nagmamaneo na siya papunta sa bahay ni Manolo. Bumalik sa kanya ang bangungot niya tuwing gabi at ang mga kataga nitong kailangang puno ng galit. Takot man ang bumabaha sa dibdib ni Christina, tinatagan niya ang loob na kumatok sa bahay ng matanda. Baka kasi dito niya makuha ang sagot. Di tulad ng dati, hindi na kunot ang noon nito nang pagbuksan siya. Anong sadya mo rito, iha? Hindi kaya ata natuwa sa nakuha nyo? Ibabalik mo na ba ang ninakaw nyo? Kayo nga ang dahilan kung bakit kami nagkakaganito. Huwag mong ituro sa akin ang makasalanan mong kamay. Ikaw at ang kasama mo ang nagdala ng kung anumang paghihirap na dinaranas nyo ngayon. Kulang pa yan. Tiyak akong hindi lang ako ang nagawan nyo ng kasamaan. Kapag ba binalik namin ang lahat ng kinuha namin, pagagalingin nyo kami. Kahit ang mga kapatid ko na lang ho. Kaya kong maging ganito na nagtitiis sa sakit basta gumaling sila. Hindi biro ang kinuha nyo, iya. Nagkamali kayo ng pinag-interesan. Alin ho ba ron?
Yung mga kandelabra, yung mga pilak na gamit, ibabalik ko po lahat. Walang halaga sa akin ang mga yon. Ang sisidlan ang pinakaimportanting bagay na kinuha nyo, iya. Mabalik man sa akin yun, maiiwan pa rin sa inyo ang sumpa dahil nakagawa kayo ng masama. Hindi ko po maintindihan. Anong ibig niyong sabihin? Ang garapon na kinuha nyo sa sentro nitong bahay ay may puwersang umihigop ng kasamaan. Kapag napunta ito sa kamay ng mas makasalanan, lalakas ito ng lalakas para kontrolin ang katawan at isip ng taong nakahawak. Walang laban dito ang mga hunghang na tulad nyo. Pakiusap, tulungan niyo kami. Alam kong masama yung ginawa namin. Pero handa kaming pagbayaran lahat. Wag lang po sa paraang ikakasakit ng mga kapatid ko. Naipit lang din kami kaya namin nagawa ang bagay na yon. Kahit anong pampalubag pa ng loob ang sabihin mo sa sarili mo, iya. Hindi kayo biktima lamang ng sitwasyon. Sa una pa lang, may pagpipilian na kayo. Pero mas ginusto niyong idaan sa madali at mas masamang paraan ang lahat. Ganti lang to ng kapalaran sa inyo. Pagdusahan niyo hanggang sa matuto kayo. Parang awa niyo na po. Kahit pagkatapos nito hindi na kami babalik sa dati. Magbabagong buhay na po kami. Kahit isa at huling pagkakataon lang. Hindi ako naaawa sa iyo. Pero naririndi na ako sa ingay mo. Dahil hindi naman ako kasing sahol ng pamilya niyo. Ibabahagi ko ito sa iyo. Makinig kang mabuti dahil hindi ko na ito uulitin. Napag-alaman ni Christina na sa garapon na yun daw sinisilid dati ni Manolo ang madilim na puwersa mula sa ilang dekada nitong pangungulam. Taimtim na nakinig din siya nang ituro nito ang dapat gawin. Sa halip na ibalik lang ang sisidlan sa matanda para daw walang maiwan na sumpa sa kanilang tatlo, dapat nakunin ito ng kusa ng mas masamang tao. Matapos makinig ni Christina, sinikap niyang umuwi kahit muling umatake ang pananakit ng kanyang ulo. Pagkarating, kita niyang nakayuko si Paeng sa labas ng pinto habang sapo ang ulo. Nang tignan niyang loob ng bahay, gulo-gulo yun maliban sa mesang pinaglalagyan ng garapon. Kuya, naimasmasan ka na ba? Pasensya ka na kanina, Christina. Parang nawawala ako sa sarili ko. Naiintindihan ko, kuya. Alam kong hindi mo kayang sabihin ang mga salitang yun sa amin na tinuring mo ng mga kapatid. Hindi ko alam kung ano tong mga boses na sumisigaw sa utak ko. Gusto ko silang tumigil! Pinukpok ni Paeng ang ulo na agad namang pinigilan ni Christina. Huwag mo saktan ang sarili mo, kuya. Kaya natin tong gawa ng paraan. Wala na. Wala na akong maisip na pwede nating gawin. Parang kapahamakan lang ang dala ko sa inyo ni Bilog. Sa sinabing yun ni Paeng, agad na pinuntahan ni Christina si Bilog. Pinagtulungan nilang ilabas muna ito ng bahay para makapag-usap sila ng maayos. Doon, sinabi ni Christina ang nadiskubre niya sa mga kapatid. Nilahad niya rin ang plano para matanggal ang sumpang dumapo sa kanila. Pambihira man kung pakikinggan, hindi siya pinagdudahan ng dalawa at bastang umayon sa balak niya. Nakabuo ng desisyon ng tatlo kahit na mabigat yon. Kaya naman kinabukasan ng saktong maniningil na si Boyet, sinadya nilang ipresenta ng maayos ang garapon sa mesa. Aburido na agad ito nang makitang walang inabot na pera si Paeng. Nasaan na? Bakit tahimik lang kayong tatlo dyan? Wala kayong nanakaw nito nakaraan? Tapos na kami dyan, Boyet. Anong pinagsasabi mo? Ayokong magsayang ng oras dito mga buwisit kayo. Ilabas niyo ang pera ko! Wala kaming nakuhang pera. Pero naisip naming gawing pambayad na lang ang sasakyan. At itong mga singsing na koleksyon ko, sa'yo na rin. Kapag nakalis na kami, ikaw na rin bahala rito sa bahay. Legal namin binili to. Nasa mesa ang titulo. Naguguluhan man sa inaasta ng tatlo, tiningnan pa rin ni Boyet ang sinasabi ni Paeng. Sa halip nga lang na sa titulo ng bahay, nagawi ang mata niya sa garapon sa gitna ng mesa. Dahil sa puwersang taglay ng sisidlan at kasamaan sa loob ni Boyet,
nahatak nito kaagad ang kanyang atensyon. Tumingin siya sa magkapatid at galit na suminghal. Akala nyo hindi ko mapapansin? Na itong garapon na to kasama dun sa dinekwat nyo nung nakaraan. Tapos hindi nyo binigay sa akin? Siguro natignan nyo na ang halaga nito tapos balak nyong tumakas gamit ang pera, no? Hindi. Kapal talaga ng mukha nyo kahit kailan. Hindi nyo ako maiisahan ngayon. Dadaling ko to at kukunin ko. Kasunod ang bayad sa sasakyan nyo. Tignan natin kung saan kayo pupulutin. Sandali, tol. Ano? Makikipag-agawan ka? Subukan mo at malalaman mo ang hinahanap mo. Pagkalabas ni Boyet, bitbit ang garapon. Doon lang nakahinga ng maluwag ang tatlo. Gumana talaga ang acting nyo. Kala ko hindi bibigay ang lokong yun eh. Tama nga siguro yung sinabi ng matanda na kusang mahihikaya talaga sa garapon ng masamang tao. Sana naman, gumaling na tayo. Baka bukas makalawa matanggal na din tong bigat sa ulo ko. Kumusta na ang sugat mo, Bilog? Kumikirot pa, pero hindi na bumabalik yung mga uod dati. Hindi pa rin nawawala ang init ng ulo ko. Pero baka dahil kaalis lang ni Boyet. Hindi tulad ng akala nila, di naging agaran ng kanika nilang paggaling pagkatapos noon. Ganun pa man, hindi na nila pinalipas pa ang 1 linggo bago isuko ang sarili sa pulisya. Ito ang nabuong desisyon nila. Ang iwan ng lahat ng nakamkam sa pagnanakaw at pagbayaran ng kasalanan sa mga taong nagdaan. Hindi naging madali ang prosesong yun. Subalit sapat na mga hakbang para maranasan nila ang kabayaran sa pinsalang nabigay nila sa iba. Sa susunod na lang na pagkikita natin, ha? Kung makalabas man ako, sana maalala nyo pa rin ako bilang kuya nyo. Oo naman. Ikaw kaya ang pinaka-the best na kuya sa akin. Hindi ako sigurado sa magiging bukas ko. Pero nagpapasalamat ako na kayong dalawang naging kapatid ko. Sana sa susunod, gawin natin ang tama. Natatakot akong pumasok sa loob, pero alam kong mas grabe ang takot ng mga nabiktima natin. Kasalanan ko rin na hindi ko kayo nagabayan sa maayos na paraan. Ako mas nakakatanda pero ako pa tong nagtulak sa inyo na gumawa ng masama. Lahat tayo may choice sa mundong to, kuya. Masama man ang nasimulan natin. May oras pa rin naman tayong baguhin yon. At hindi mo kami kailanman pinabayaan ni Bilog. Masama tayong tatlo, oo, na dapat magbayad. Pero naging mabuti ka sa amin. Natapos na ang huling pagpapaalam ng tatlo, nang isa-isa na silang nilitis. Hindi lang nila alam na ang oras na rin na yon ang huling pag-uusap nila at lilipas ang ilan pang taon bago ulit sila magkita. Pagkatapos mahatulan si Bilog, Paeng at Christina, kumalat sa buong bansa ang kanilang pagkakadakip. Ibinalita yun sa radyo at TV na sa wakas, nadakip at natukoy na ang modus ng pamilya. Habang payapa namang naglalakad si Manolo isang hapon sa talipapa, nakita niyang pinapalabas ang balita tungkol sa magkapatid. Sakto namang napahinto rin si Rosita na dating biktima ng mga ito. Sabay nilang pinanood yon. Buti naman at magbabayad na sila. Nabiktima ka rin ba? Oo, pero kinakalimutan ko na. Bukod sa mga gamit ko, wala naman silang ibang kinuha. Sa totoo nga, medyo nagpapasalamat pa ako dahil sila lang ang unang tao na nagbigay sa akin ng regalo sa kaarawan ko. Tanga nga siguro kung matanda dahil naaawa pa rin ako sa magkakapatid. Isipin mo kasing simula bata pa sila ganyan. Wala man lang gumabay. Mabuting tao ka, kaya nakakaramdam ka pa rin ng awa sa gumawa sa'yo ng masama. Normal lang na makaramdam ng lungkot. Pero magtiwala kang bukal sa loob nilang sumuko sa batas. Mas payapa ang mundo kung may mga taong tulad nila na kayang harapin ang kasalanan. Sa bagay, yun lang din naman ang hangad ko para sa lahat. Sa kabilang banda naman, hindi na ibinenta ni Boyet ang garapon. Pumirmi yun sa hideout nila sa sobrang pagkahatak niya. Gawa ng pinagsama-samang masasamang enerhiya ng mga taong halang ang kaluluwa, tumibay at dumikit ang sumpa sa kabuuan ng lugar. Sa ngayon,
Binubuo sila ng mga miyembrong natubuan ng nakakadiring sakit sa balat. Mga dating sanggano sa kalye na ngayon, may di maipaliwanag na sakit sa pag-iisip. At dating kinatatakutang sindikato na ngayon, may takot na sa kanika-nilang multo. Nagtapos man ang kwento nila ng di maligaya, may aral naman silang iniwan na kaaya-aya. Na kahit nakaligtas man sa sumpa ang kanilang pamilya, mahabang panahon pa rin silang hindi malaya at mabubuhay sa hiya. Dahil wala namang nagiging tunay na masaya sa nakaw na biyaya, lalo na kapag ang dignidad na ang pinaubaya. At tanging pamumuhay lamang ng abot sa ating makakaya, ang maghahatid sa atin sa bukas na walang palya. Wakas! Ayan, nakatapos na naman tayo ng isang magandang kwento mga ka-DC. Sana may napulot kayong aral dito. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share, subscribe para masuportahan niyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung character ko na paborito nyo sa mga binoseson ko. Eto sila sa mga anime. Sa mga K-drama naman at Tagalize Films, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalize version sa TV. Huwag nyo rin kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Shoutout na ulit tayo. Shoutout kina Angeli Filomeno na first commenter natin, Marites Nalica, Hilda Arugay ng General Trias Cavite, Herminia Salvacion ng San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, John Russell Kidd ng San Pablo, Laguna, Imelda Lorenzano ng Malate, Manila, Josie Vincent ng Australia, Florence ng Angeles City, Pampanga, Gerald Tanduy ng Paisud, Delia Catu at sa asawa niyo pong si Alex at sa mga apo niyo pong sina Javen, Jadiel, Marichu at Joey ng Pagbilao, Quezon at kina Mikoy, Lamaika, Michael at Michelle ng Muntinlupa, Maria Lee Gallego ng Palawan, Juliet Mabuti ng Cavite, Kimberly Merin, Marjorie Martinez ng Villasis, Maria Oros ng Australia, Nancy Owates ng California, USA, Cecil at Oliver Ordonio ng Tansa, Cavite at sa mga apo nyo pong sina Chester, Cheska, Leana, Ariana at Sabrina. Polanta na bagong follower natin, salamat po. Flor de Lis Cartagena Montan ng Purok del Pilar, Norala, South Cotabato. Jero Fulgencio ng Taytay, Rizal. Angelina Ignacio ng California. Irish Nicole Santos ng Dubai. Seika ng San Rafael, Bulacan. Adi Sakula ng Perth, Western Australia, Gigi Muros ng Angeles, Pampanga, Raylene Centeno ng Hong Kong, Charlie Palo ng Pampanga, Ermeline Asidera ng Macau at sa mga anak nyo po dito sa Pinas na sina Kiko at Ken, Mean Hinauta ng San Juan, Southern Leyte, Helen Fernandez ng Cainta at sa Fernandez family ng Pangasinan, Kel Montoya, Ash HB ng Kuwait, Richelle A ng Rizal, Eldaint Vin, Crystals Philippines ng Las Piñas. Opo, naniniwala po ako sa aswang at kulam. May personal experience po kami ng misis ko, lalo na nung buntis siya. Pia Wani Coleb ng Benguet, Judith Bautista ng Bicol, Jenny Espuerta, Mayrol Ann Pino ng Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, Sugimura Perla Castro, Carmina ng Bulacan, Janine Bandojo ng Makati, Florenda Bawa ng Laguna, Clark Neil Moreno ng San Mariano, Nueva Ecija, Des Limbo ng Kuwait, Shaisi at Jay ng Davao City, Rachel Villanueva, Landra Celta ng Nueva Ecija, Cristina Peru, Arlene Turquisa at Gomer Canaveral ng Morong Bataan, Erwin Jr. ng Navota City at Ethan Sik Pakulan. Matulog ka na daw dahil lagot ka kay chairman. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam, Bebe Lay ng Quezon City, kila Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, pagaling ka to Pox, kay Keisha Chua ng Torrance, California, kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout.
Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin ha. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyo pong masugid kung tagapakinig sa anumang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalaing tayong lahat ng poong may kapal. Bye!